Nakikita ko kasi si mama na sobrang nahihirapan na siya. So, hindi ko kayang makita na gano'n yung situation. So, sabi ko kailangan kong may gawin na something para matulungan siya. As the youngest, I felt na dapat akong mag-step up. So, I decided na magpunta ng Abu Dhabi kahit wala kaming kamag-anak dito. Kasi ah, first timer ka dito sa Abu Dhabi, medyo mababa yung offer. And buti na lang din, even though mababa, hindi naman talaga super baba, pero carry na for a beginner. Philippines pa din talaga yung mafe-feel mo na your home. Magsimula muna tayo 9 years ago nung nasa Pilipinas ka pa and then papunta kang Abu Dhabi. So, paano 'to nag-start? Yeah, interesting 'to kasi during that time may family problem kami, especially my mom. So, kailangan niya ng help, ah, and as the youngest, I felt na dapat akong mag-step up. So, I decided na magpunta ng Abu Dhabi kahit wala kaming kamag-anak dito. So, nagsabi ako dun sa brother ko, actually nasa Canada siya, and nagsabi ako sa kanya na interesado nga akong magtrabaho abroad. And sabi ko, balak ko sa Abu Dhabi kasi ang sabi mostly ng mga naririnig ko before na madali lang kumuha ng visa and madaling makahanap ng work. So, yun, nagsabi ako sa kuya ko na pupunta nga, gusto kong pumunta ng Abu Dhabi. And good thing, may kakilala siya dito sa Abu Dhabi. So, ayun, sila yung nag-process ng visa ko here. Pero before that, since wala akong kamag-anak, hindi ako pwedeng mag-direct sa UAE. So, ang ginawa ko, cross country ako from Singapore at first. Nag-tourist muna ako do'n, tapos after ko makalampas ng immigration, then do'n pa lang inasikaso nung mga kakilala dito ni kuya yung visa ko. And then from here, nag-start ako from scratch. Pagdating ko talaga dito, nag-apply ako, nag-walk-in ako, everyday 'yon, walang palya, nag-walk-in ako, plus nagse-send ako ng mga email sa lahat ng company, and then after 1 month, ayun, nakakita naman ako ng work. Wow, nice. Grabe ang lakas ng loob mo 'no? Singapore tapos UAE. So, ano yung pinanghugutan mo ng lakas ng loob nun? Nakikita ko kasi si mama na sobrang nahihirapan na siya. So, hindi ko kayang makita na gano'n yung situation. So, sabi ko kailangan kong may gawin na something para matulungan siya. So Hmm, ayun, yun yung dun ako kumuha ng lakas ng loob actually, kay mama. wow, wow. Panganay ka ba? Ako yung bunso. Ikaw yung bunso, okey. 6 kaming magkakapatid and lahat sila may family. Tapos ako yung pinakabunso. At 24, I decided to go to Abu Dhabi. Oo nga pala nabanggit mo kanina na may kuya ka sa Canada. So, Mm. pagdating mo ng, UAE sa Abu Dhabi tsaka pa inayos yung visa mo and then nag-apply-apply ka and then finally nagkaroon ka ng work. Ano yung una mong work sa Abu Dhabi? Sa Pilipinas, graduate ako ng BS BSBA major in accounting. So may um, more than 1 year experience na ako as accounting assistant. So pagdating ko dito, yun din talaga yung finocus ko, and dun ako nag-apply as accountant. And luckily naman natanggap ako as general accountant. Wow! And then gaano ka katagal diyan sa work na 'yan? Natapos ko yung 2 year contract kasi dito every 2 years yung contract. And then, nasa sa'yo kung gusto mong mag-renew or no. So yun, Mm, hindi ako nag-renew after 2 years, and nakahanap ako ng bagong work before ako, ma-cancel. mm. So nung nagkaroon ka ng unang work,
Okey naman, sulit naman yung sahod, worth it naman ba yung kaba mo, yung nervyos mo, siyempre I'm sure 'di ba kinakabahan ka niyan from Singapore nag-ano ka, nagpunta ka ng Oo, UAE. actually yung buong flight from Singapore to UAE umiiyak talaga ako, the whole flight kasi sobrang kabado ako na anong gagawin ko dun, kung paano ba yung magiging buhay ko kasi first time ko talagang ano, mawalay sa pamilya. So, Mm, tapos hindi ko alam kung anong magiging kapalaran ko dito. So, sobrang kabado and worth it naman. Actually kapag kasi, ah first timer ka dito sa Abu Dhabi, medyo mababa yung offer. And buti na lang din, even though mababa, hindi naman talaga super baba, pero carry na for a beginner. mm, Free accommodation ako and sobrang laking tulong para maka-save ako. And ayun, carry na din for a first time. mm. So, ano naman yung mga adjustments mo nung, nung sa first work mo? Kasi marami akong mga naririnig kasi yung papa ko nag-abroad din siya, sa Saudi Arabia naman siya. Well, una Taiwan and then Saudi Arabia. And then yung ate ko rin nasa Dubai ngayon actually. Siyempre iba yung culture sa Abu Dhabi, 'di ba? And it's a Muslim country, right? While sa Philippines, Catholic or Christian country, 'di ba? So magkaiba ng mga paniniwala and then magkaiba rin talaga ng culture. Meron ka bang mga big adjustments na kinailangan gawin? Oo kasi, as the bunso in the family, hindi ako marunong magluto. Aminado ako dun, hindi ako, hindi ako yung naglalaban ng damit, hindi ako naglilinis, as in wala akong alam sa life actually sobrang sobrang bata ko, hindi ko alam, um, yung totoong buhay siguro. So yun, hindi ako marunong magluto and ayun natutunan kong, aralin gamit yung YouTube kung paano magluto. Natuto akong tumayo sa sarili kong paa. Sobrang dependent talaga ako sa family ko before and then nung nandito na ako sobrang laki ng adjustment kasi ako kailangan mo magluto pagdating mo galing work, 'pag may sakit ka ikaw lang din mag-isa. And, working with other nationalities, hindi mo alam kung yung ugali ba nung mga ibang lahi. So, kailangan mo talagang makisama and dun sa accommodation namin as in sama-sama kayo lahat sa kwarto, kayong mga girls. So, iba-iba, may mga Nigerian, may South African. So, magkakaiba lang kayo ng bed pero magkakasama kayo sa kwarto. So, need mo talagang makisama all the time kasi ang hirap naman 'pag may conflict. So, Mm. ayun, Wala namang yun yung experience, na kasama mo sila sa isang 'di ba, sa isang bahay, 'di ba, sa accommodation. mm. Wala naman may mga naramdaman ka ba nun na parang awkward or, kasi iba-iba rin yung languages ng mga 'yan, 'di ba? Or sometimes kahit na magsalita kayo ng English, iba-iba rin yung accent, 'di ba? Minsan may okey yung accent, yung merong iba na mahirap intindihin kasi medyo matigas. So, nagkaproblema ka ba dun? Um, Sa'kin naman hindi, mabait naman din, buti na lang talaga mabait yung mga naging Wow. roommates ko tsaka yung mga kasama sa bahay even though, magkasama yung babae at lalaki sa isang, Hmm. flat, pero magkakaiba lang kami ng room. Hmm, I see. Um, and then nung nakarating ka ng Abu Dhabi, nakauwi ka kaagad ng Pilipinas or nakabisita ka or it took you a while, a few years bago nakauwi? Actually buti na lang talaga na pinayagan ako na makauwi every year. So, nagtrabaho ako dun sa first job ko, every year nakakauwi ako. So, for 2 years, nakauwi ako ng 2 times. Mabuti naman. Ano naman ang Mm. feeling na nagwo-work sa Abu Dhabi tapos umuuwi ng Pilipinas? Marami ka bang dalang pasalubong para sa family mo? Yung first time na uuwi ka talaga as in sobrang excited tapos sobrang dami mong bibilhing pasalubong. And, masasabi ko na dun sa first year na nag-work ako dito, ayun na anong tawag dito, nagawan ng solusyon yung problem ng family. And sobrang happy ko kasi ako yung parang naging daan para ma-solve yon. Wow, ang galing. Ang galing naman. So,
Um, 'Di ba kasi yung mga, ibang Pinoy naman talaga, karamihan nag-a-abroad sila for a reason. 'Di ba may Mhm, purpose yung pagpunta nila sa abroad. So ikaw, mm. yung purpose mo is to help your mom and your family and then na-achieve mo na yun, 'di ba? Yes, So within naging a successful year, ka na diyan. mm. Wow, ang galing. So, Pero ah dun sa 1 year na yon na pinapadala ko mostly ng sahod sa Philippines, so konti lang talaga yung tinitira ko sa sarili ko. So, kailangan mo talagang mag-budget ng bonggang-bongga para maka-survive ka before, maubos yung pera mo. Oo, So bilang yun. accountant ka, I'm sure ang dami mo ng mga Excel sheet, nakalagay dun yung budget, ganyan. Oo, Groceries, rent, padala sa family, ganyan. So, nangyari yes. din ba sa'yo na pagpunta mo ng Abu Dhabi, biglang maraming nanghihingi ng pera, ng mga hindi mo naman kilala, mga gustong mangutang, ganyan? Hindi hindi ko na-experience during the first few years. Parang na-experience ko na siya ngayon na may asawa na ako. Alam Oh, mo kasi 'di ba sa Pinas kapag kapag, may asawa kang foreigner, ang tingin sa'yo, ang yaman, ang daming pera, hindi ka nawawalan ng budget and sana totoo, 'di ewan. ba? Oo nga, alam mo yung gusto mong ipaintindi na hindi naman talaga lahat gano'n na hindi naman every time na may pera and hindi naman kayo mayaman. So, katulad lang din nila na nag-strive ka to have a better life. So yun, nung nakapag-asawa na ako ng foreigner, dun ko mas na-experience yung mag-message siyang, "Uy, kumusta?" And then 'Pag alam may mo na yung ibig sabihin. 'Pag may nagme-message ng kamusta tapos matagal kang Alam hindi na, kinakamusta, hindi naman kayo close, 'di ba, alam mo na true. yun, matakot ka na. Oo, Yun yung mga matakot ka na. nakakatakot na message, totoo yan. I think Mm. most Pinoy na nakatira abroad or nagwo-work abroad, I'm sure na-experience din nila yan. So, paano naman kayo nagkakilala nung husband mo na now? Yeah, actually during COVID, nag-lockdown din dito sa UAE. So mostly ng mga companies affected. And, dun sa company ko, which is hindi na yung una, may pangalawang company na ako after nung 2-year contract. So dun sa company ko during COVID, meron kaming parang, ah 15 days na papasok ka and 15 days na sa bahay ka lang, without pay. So, Mm. during those times parang nasa bahay ka lang, walang ginagawa, nakasarado lahat ng mga pasyalan and everything. So, sabi ko, tutal wala namang ginagawa, mag-register na lang ako sa dating app ba. Tapos yun, nag-register ako dito, um, dito sa dating app and then ayun, swipe-swipe until mag-match kami nung husband ko ngayon. Wow! So yung Nag husband mo taga Abu Dhabi din? Hindi, yung husband ko actually taga Germany Hmm. and dumating, ang COVID 'di ba nag-start siya ng March 2020. So dumating siya ng Abu Dhabi February 2020. Hmm. And then nagka-match kami dun sa dating app ng March 15, 2020. Wow, So, parang sakto. bago-bago lang siya, oo, Oo. bago-bago lang. And then, dahil nga lockdown dito, wala kang mapupuntahan, hindi kami agad nag-meet. So, nag-chat muna kami for 2 months until after ng 2 months, dun nung medyo nag-open na yung malls and yung mga park, dun na kami nag-decide na, sige baka it's time to meet na. Wow! First So boyfriend mo ba yun. si hubby? No, second po. Na nandiyan sa Abu Dhabi while you're Mm, you're working mm, there? Wow! mhm. Yung first, ka-work mo or Hindi, na-meet ko lang din siya sa common friend. nice. So, my husband and I actually we met online, as well. So, marami actually mga success stories ng mga tao na nagme-meet online. And I think for some reason, minsan merong parang negative connotation yung mga
tao na 'pag nalalaman nila, ay nag-meet online, ay parang ano lang 'yan, parang fling-fling lang 'yan, parang hindi seryoso. Pero depende naman kasi talaga sa tao 'yon. Actually, when I met my husband online, I was actually, given the idea by my boss during that time. Sinabi niya sa'kin na, kasi marami kaming magkaka-work na single kaming lahat, and then sabi sa'kin ng boss ko, "Bakit hindi mo i-try mag-ano, mag-online dating, eh, pareho lang naman 'yan, parang pumunta ka ng Starbucks tapos bumili ka ng kape, ta's may nakita kang isang tao, eh, pareho lang din naman yung stranger, yun nga lang hindi kayo sa Starbucks nagkita, online." So, parang nung sinabi niya sa'kin yun, parang, oo nga 'no. So, triny ko rin. So, ayun, naging successful din naman siya, and ang dami ko ring kakilala na naging successful yung story nila, from meeting online. So, nung umuwi ka ng Pilipinas last year, siyempre first time mo kasama si hubby mo, 'di ba? Mm, mm. Kamusta? Hindi ka ba parang, hindi mo ba na-feel na parang awkward na may kasama kang, ibang lahi, ganyan? Actually hindi. Actually, excited talaga ako for him na ma-meet niya yung family ko and for my family na ma-meet siya. Kasi since nagkikita lang sila sa video call, parang, ah, sobrang excited ko na madala siya sa Philippines and nakakatawa yung reaction ng mga kapatid ko kasi actually pala, my mom died in 2021 during COVID din. And Oh, so, hindi niya na-meet si hubby ng personal last year. So, yung mga kapatid ko lang talaga yung mga na-meet niya and mm. ibang relatives. So, pagdating namin dun, tapos nakita siya nung mga kapatid ko, ang unang reaction nila parang, "Uy, Abby ang gwapo." Parang ang amo ng mukha, parang hindi kami makapaniwala na may foreigner na tayong kapamilya, yung gano'n. So, nakakatuwa. Wow, nakakatuwa naman. So, sorry to hear about your mom pala, Mhm, 2020. But at least na 2021, 2021, pero at least talagang nabigay mo yung best mo for your mom 'no? sobrang, fulfilled naman and, wala namang regrets kasi Mm, I feel naman na nagawa ko naman yung part ko as her daughter. totoo 'yan. So, ano ang mafi-feel mo if ever na nag-stay ka lang sa Pilipinas tapos hinayaan mo lang na gano'n yung sitwasyon? Parang, kung sigurong hindi ako naglakas ng loob, baka gano'n pa din yung sitwasyon namin hanggang ngayon and, 'pag talagang makikita mo yung parents mo na may pinagdadaanan, sobrang hirap sa feeling na wala kang magawa and siguro, hmm, may regret if ever na hindi ako tumuloy, may regret na parang hindi ko ginawa yung part ko, yung parang hinayaan ko lang na maging gano'n yung situation na dapat na may magagawa naman ako. Hmm. Ilang taon na yung ano, ilang taon yung mom mo nung nawala siya? Actually, she's 72 po. 72, and then Mm. yung papa mo? Yung papa ko namatay siya nung 3 months old pa lang din ako, 1991. Hmm, So, lumaki akong walang dad. I see. So, si mama Mm. mo talaga yung kasama niyo paglaki? Siya lahat yung nagtaguyod sa'ming 6 na magkakapatid. Mm, So, deserve naman niya mm. na And then nung nag-visit kayo last year, 'di ba, sabi ni hubby mo na gusto niya tumira sa Boracay or maybe anywhere in the Philippines. So, mhm. meron ba kayong plan in the future na, bumalik ng Pilipinas since online naman yata yung business niyo, or physical ba siya? Yeah, online naman siya. Mm. Napag-uusapan na namin and yun yung end goal, yung parang sa Pinas pa rin magre-retire. Iba pa rin ang Pilipinas 'no? Kahit mainit, kahit na Mm. traffic, iba, Iba yung iba feeling talaga. talaga, iba, Oo, oo. iba. Alam mo yun, Mami-miss mo talaga 'pag wala ka dun. kahit mahirap man ang buhay dun as kumpara sa diyan sa Abu Dhabi and dito sa US, Mm, iba talaga. Iba ang saya sa Pilipinas, 'di ba? iba, especially 'pag Oo, may mga okasyon. mm, Grabe, yun yung dun ka talaga maho-homesick kapag yung mga occasion na wala ka and yung mga mm. nami-miss mo. Ano yung nami-miss mo sa Pilipinas? Food,
Kasi nga hindi ka nagluluto. Hindi, ngayon marunong na akong magluto kaya lang since foreigner si hubby, nag-adjust na din ako sa food. So, hindi kami masyadong nagra-rice, ganyan. Though kinakain Hmm, niya naman lahat ng Filipino food, kaya lang siyempre mostly yung mga niluluto ko or niluluto niya yung parang, ah, pareho naming gusto. So, mm. madalang lang din ako magluto ng Filipino food. So, kahit nandito ako sobrang nami-miss ko talaga yung Pinoy food. Any specific Pinoy food na nami-miss mo? Um, alam mo yung buro sa Kapampangan? Buro, yung Buron, narinig ko na siya, fermented rice? fermented rice. Siguro 'pag may nakita akong picture, pamilyar Oo, ako. yun yung sobrang nami-miss ko. Delicacy sa Pampanga. Oo, oo. Parang baka hindi magustuhan yun nung mga ibang sa ibang lugar kasi parang hindi siya magandang tingnan and yung lasa Talaga? ewan ko, yung Teka, lasa mai-research parang na nga ano, ngayon. yung lasa niya parang maasim-asim na hindi ko Hmm, ma-explain. 'Pag hindi sanay siguro yung dila mo, hindi mo magugustuhan or something. never ko pa 'to na-try. Usually hindi Wow! yan nagugustuhan ng iba, yung mga Kapampangan lang talaga yung parang nakaka-appreciate. Para ba't maasim siya kasi buro 'di ba, fermented. So, Oo, parang kimchi rice gano'n tapos may hindi rin? Hindi, hindi ko ma-explain yung lasa basta Kailangan ko parang 'tong tikman pagdating ko ng Pilipinas ulit. mm. Pero wag mong aamuyin pati baka kasi ano, hindi kasi din maganda yung amoy, pero yung lasa para sa'min is sobrang sarap. Tapos, ipa-partner mo siya sa isda and mustasa, ganyan. Wow, sarap nagugutom tuloy ako. Kaya pa Okey, one last final question pala. Ano ang advice mo sa mga taong nanonood ngayon na gusto nilang mag-abroad pero parang hindi sila sure, parang wala silang lakas ng loob? alam mo lagi ko ngang sinasabi kahit dun sa mga kakilala ko na gustong mag-abroad pero sabi nga nila natatakot sila, wala silang lakas ng loob. Alam mo, ganyan man din ako nung una pero nung nakarating na ako dito at na-experience ko na lahat yung mga na-experience ko, masasabi ko talaga na fulfilling, fulfilling and ang sarap maging independent. Ang sarap, sa feeling na malaman mo na kaya mo palang gawin yung mga bagay na feeling mo nun hindi mo kaya. And, sobrang dami mong matututunan sa sarili mo kapag, tumira ka na ikaw lang. So yun, kung yung mga tao na gustong mag-abroad, go lang, take the risk kasi, fulfilling naman din talaga. Mm. Tsaka kapag hindi tayo nag-ano, take ng risk, we will regret yung mga Mm, bagay na hindi mm. natin ginawa sa buhay natin, Ginawa, 'di ba? 'Di ba Tsaka katulad nung story mo, 'di ba kung hindi ka nag-take ng risk, kung hindi mo nilakasan yung loob mo, 'di ba? May pagsisisi sa huli, pero ngayon hindi ka nagsisisi kasi naging successful yung reason kung bakit ka yeah, umalis ng mm, Pilipinas. mm. Kasi tayo usually yung mga Pinoy, dun lang tayo sa comfort zone. Dito tayo parang, at ease, basta dito lang ganyan. Pero ang iba pa din talaga kapag ano, you go out of your comfort zone and try other things. Exactly. Thank you so much for your time, Abby. No problem po, thank you din.